May mga gabing ang katahimikan ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. Ito ang katahimikang bumabalot sa lumang bahay na gawa sa kahoy sa gitna ng baryo Pulang Lupa. Para kay Elara, ang katahimikang ito ay may kasamang bigat, isang presyon na unti-unting dumudurog sa kanyang dibdib. Buntis sa kanyang unang anak, dapat sana ay nasa isang lugar siyang payapa at masaya. Ngunit sa bawat paglubog ng araw, ang bahay na ito ay tila humihigop ng lahat ng liwanag at pag-asa. Nagsimula ang lahat sa hapunan. Ang mahabang mesa na gawa sa Nara ay halos walang laman, maliban sa 3 platong nakapwesto sa magkabilang dulo. Si Marco, ang kanyang asawa, ay nasa kanyang kanan. Sa kabisera, sa kabilang dulo, nakaupo ang ina nito, si Aling Tasing. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang kalansing ng mga kubyertos sa bito. Ngunit para kay Elara, ang tunog na iyon ay kasintunog ng pagbagsak ng isang hatol. Bawat subo ni Aling Tasing ay tila may kasamang pagsusuri. Bawat pag-inom nito ng tubig ay tila isang paghahanda para sa susunod na patutsada. "Kumain ka, Elara," sabi ni Aling Tasing. Ang boses ay kasing lamig ng hanging amihan. "Kailangan mong magpalakas. Mukhang pati ang dinadala mo sa sinapupunan mo ay nangangayayat dahil sa'yo." Hindi tumingin si Elara. Nanatili ang kanyang mga mata sa kanyang plato, sa kanin na tila naging bato. Sa kanyang paningin. Naramdaman niya ang marahang pagpisil ni Marco sa kanyang kamay sa ilalim ng mesa, isang maliit na kilos ng suporta. Ngunit alam ni Elara na hanggang doon na lang iyon. Pagod lang po si Elara sa biyahe," mahinang sabi ni Marco. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Aling Tasing sa anak. "Pagod? Sa Maynila, sanay kayo sa pagod. Dito sa probinsya, ang pagod ay may katumbas na trabaho. Ano bang trabahong ginawa niya buong araw kundi ang maupo at magbuntis?" Napayuko si Elara. Naramdaman niya ang pangingilid ng kanyang mga luha. Araw-araw ay ganito. Mula nang iwan niya ang kanyang trabaho at buhay sa Maynila para sumama kay Marco dito sa baryo ng ina nito. Wala nang araw na hindi niya naramdaman na siya ay isang dayuhan, isang pagkakamali. "Pasensya na po," halos pabulong niyang sabi. Hindi sumagot si Aling Tasing. Itinuloy lang nito ang pagkain na para bang wala siyang narinig. Iyon ang mas masakit. Ang tratuhin na parang hangin pagkatapos ng hapunan. Habang nagliligpit si Elara ng pinagkainan, muling nagsalita si Aling Tasing mula sa kanyang silyon. "Bukas na bukas, matuto kang gumawa ng gawaing bahay. Hindi habang buhay ay may aasahan kang magsilbi sa'yo dito. Ang buhay sa probinsya, hindi para sa mga senyorita." Tumangulang si Elara. Pinipigilan ang hikbing namumuo sa kanyang lalamunan. Nang matapos siya, mabilis siyang nagpaalam at pumanhik sa kanilang silid. Doon sa likod ng nakasaradong pinto, tuluyan nang bumuhos ang kanyang mga luha. Niyakap siya ni Marco mula sa likuran. "Pabayaan mo na si Mama, Elara. Ganoon lang talaga siya." "Hanggang kailan, Marco?" tanong niya. Ang boses ay basag. "Hanggang kailan ako magtitiis? Pakiramdam ko, hindi ako nababagay dito. Pakiramdam ko, ayaw niya sa akin. Ayaw niya sa magiging anak natin." "Huwag mong sabihin yan." Mahigpit na yakap ni Marco. "Mahalaga ka sa akin.
Mahalaga ang anak natin. Magiging maayos din ang lahat. Ngunit kahit ang mga salita ni Marco ay walang bigat, alam ni Elara na takot din ito sa ina. Isang anino lamang si Marco sa ilalim ng kapangyarihan ni Aling Tasing. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Elara. Nakahiga siya sa kama, nakikinig sa mga tunog ng gabi. Ang huni ng mga kuliglig, ang paghaspas ng mga dahon sa labas. Ngunit may isa pa din, may iba pa siyang naririnig, isang tunog na hindi pamilyar, isang kaluskos. Mahina, pero malapit, nagmumula ito sa labas ng kanilang bintana. Dahan-dahan siyang bumangon, sinisigurong hindi magigising si Marco. Sumilip siya sa maliit na siwang ng bintanang kapis. Madilim ang gabi at tanging ang liwanag lang ng buwan ang nagbibigay ng kaunting ilaw sa hardin. Wala siyang makita. Ngunit hindi siya maaaring magkamali. May naririnig siyang gumagalaw sa mga halaman. At bigla, sa gitna ng katahimikan, isang aso ang tumahol ng malakas mula sa kalapit bahay, na sinundan ng sunod-sunod na pag-aalulong na puno ng takot. Pagkatapos, isang biglaang katahimikan. Napaurong si Elara, ngunit ang mas nagpatindig ng kanyang mga balahibo ay ang sumunod na nangyari. Isang anino ng isang tao ang dumaan sa tarangkahan nila sa ibaba. Payat, hukot, gumagalaw na tila hirap na hirap. Sino ang lalabas sa ganitong oras ng gabi? Bago pa man niya masagot ang tanong sa kanyang isip, isang katok ang narinig niya. Hindi sa pinto ng kanilang silid, kundi sa pangunahing pinto sa ibaba. 3 mahinang katok. Nagising si Marco. Sino yan? Hindi ko alam. Pabulong na sagot ni Elara. Narinig nila ang pagbukas ng pinto ng silid ni Aling Tasing na sinundan ng mabibigat nitong mga yabag pababa ng hagdan. Sumunod sila ni Marco, nagtataka kung sino ang panauhin sa 10 oras ng gabi. Pagbukas ni Aling Tasing ng pinto, isang matandang babae ang tumambad sa kanila. Nakayuko ito, balot ng lumang damit. Ang mukha ay halos natatakpan ng kulay abong buhok. Payat na payat ang katawan nito at nanginginig ito sa lamig. Manang Elena? Gulat na tanong ni Aling Tasing. May kakaibang tono sa boses nito. Hindi lang gulat, kundi tila may halong inis at takot. Dahan-dahang itinaas ng matanda ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay malalim, puno ng lungkot na tila bapasan niya ang lahat ng pighati sa mundo. Ngumiti ito ng mapait. Teresita, patawarin mo ako sa abala. Wala na akong ibang mapupuntahan. Nagkatinginan si Marco at Elara. Sino si Manang Elena? At bakit Teresita ang tawag niya kay Aling Tasing? Anong ginagawa mo dito? Matigas na tanong ni Aling Tasing. Matagal ka nang umalis. Pinalayas mo ako. Mahinang pagtatama ng matanda. Ngunit ngayon, nagmamakaawa ako. Kahit isang gabi lang. Kahit sa sahig lang ako matulog. Nagugutom ako at giniginaw. Nakita ni Elara ang awa sa itsura ng matanda. Tila gusto niyang magsalita. Ngunit naunahan siya ni Aling Tasing. Tinitigan ni Aling Tasing ang matanda mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, sa isang desisyong ikinagulat ng lahat, bumuntong hininga ito. Pumasok ka, pero sa kusina ka lang. At bukas, sa unang sikat ng araw, gusto kong umalis ka na. Pumasok si Manang Elena. Yumuyukod sa pasasalamat. Nang dumaan ito sa tapat ni Elara,
Isang malamig na hangin ang tila humaplos sa kanyang balat. At may naamoy siya. Isang amoy na hindi niya maipaliwanag. Amoy ng basang lupa. Pinatuloy ni Aling Tasing ang matanda sa kusina. Bago ito bumalik sa taas, hinarap niya si Elara. Huwag na huwag mo siyang kakausapin. Maliwanag? Tumango na lang si Elara. Litong-lito sa mga nangyayari. Nang gabing iyon, pilit niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit ang imahe ng malungkot na mukha ni Manang Elena ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang amoy ng lupa. Ang takot sa mga mata ni Aling Tasing, mayroong mali. Mayroong isang bagay na hindi niya maintindihan. Nakatulog siya sa gitna ng kanyang mga agam-agam. Ngunit sa kalaliman ng gabi, nagising ang kanyang diwa. Hindi dahil sa isang ingay, kundi dahil sa isang pakiramdam. Ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya. Idinilat niya ang kanyang mga mata sa kadiliman ng silid. Tahimik ang lahat. Mahimbing ang tulog ni Marco sa kanyang tabi. Ngunit hindi siya nag-iisa. Alam niya, ramdam niya. At doon niya narinig. Isang bulong. Isang napakahinang bulong mula mismo sa labas ng kanilang bintana. Hindi ito salita. Isa itong himig. Isang awit. Isang uyayi. Isang kantang pampatulog sa sanggol. Ngunit ang himig ay puno ng lungkot at pananabik. At habang pinapakinggan niya ang mga salitang halos hindi mahatid doon datakyan ng Diyos na marinig, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Hayo na, bunso ko, sa aking kandungan, huwag matakot sa dilim, ako ang iyong gabay. Ang iyong inay di ka pababayaan, sa aking pagbabalik ikay kukunin habang buhay. Napatakip si Elara sa kanyang bibig para pigilan ang sariling mapasigaw. Ang boses, kahit mahina at paos, kilala niya kung kaninong boses iyon. Iyon ang boses ni Manang Elena. Kinabukasan, sinubukan ni Elara na kumbinsihin ang sarili na ang narinig niya kagabi ay panaginip lang. Isang masamang panaginip na bunga ng pagod at ng tensyon sa bahay na ito. Paglabas niya ng silid, nakita niya si Manang Elena na nagwawali sa sahig, gumagalaw ng mabagal at maingat. Ang itsura ay isang kaawa-awang matanda na walang masamang tinatago. Ngumiti ito sa kanya. Magandang umaga, iha. Nakatulog ka ba ng mahimbing? Mayroong sinseridad sa boses nito na nagpagaan ng kaunti sa kaba ni Elara. Tumango na lang siya bilang sagot. Sa paglipas ng mga araw, si Manang Elena ay naging isang anino sa bahay. Tahimik, masipag, at laging nakatuon sa pag-aalaga kay Elara. Ipinaghahanda siya nito ng mga prutas. Hinihilot ang kanyang mga binti kapag namamag-angtam at kinakausap ang sanggol sa kanyang sinapupunan sa malambing na boses. Para kay Elara, nauhaw sa kabaitan. Ang mga kilos na ito ay parang patak ng ulan sa tigang na lupa. Unti-unti, nagsimula siyang magtiwala. Huwag kang masyadong lalapit dyan. Madalas na paalala ni Aling Tasing na laging nagmamasid mula sa malayo. Ang mga mata ay matalim na parang agila. Ngunit hindi pinapansin ni Elara ang kanyang biyenan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakaramdam siya ng kaunting kapayapaan. Isang tanghali, habang nagpapahinga si Elara sa sala, nilapitan siya ni Manang Elena na may dalang isang mangkok ng mainit na sabaw. Ang amoy nito ay halimuyak ng mga halamang gamot. Para saan po ito, Manang? Tanong ni Elara. Sabaw ng mga pinakuluang dahon, iha. Nakangiting sabi ng matanda. Pampalakas sa iyo at sa bata,
Pamana pa ito ng aking ina. Nagpasalamat si Elara. Hinawakan niya ang mainit na mangkok, haboy amapuig diya kagdiam. At isusubo na sana ang unang kutsara nang isang malakas na sigaw ang pumigil sa kanya. Huwag! Mabilis na lumapit si Aling Tasing mula sa kumaig, mula sa kusina. Sa isang kisap mata, hinablot nito ang mangkok mula sa kamay ni Elara at ibinuhos ang laman nito sa halaman sa paso. Nabasag ang mangkok sa sahig. Ano po bang problema, ma? Gulat na tanong ni Marco na kararating lang. Hindi siya pinansin ni Aling Tasing. Nanlilisik ang mga matang hinarap nito si Manang Elena na nakatayo lang sa gilid, mukhang takot na takot. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Nanggigigil na sabi ni Aling Tasing. Walang karapatan ng kahit sinong magluto sa pamamahay na ito kundi ako. Lason ba ang gusto mong ipainom sa manugang ko? Nagmamagandang loob lang po ako. Halos pabulong na sagot ni Manang Elena. Nanginginig ang boses. Hindi ko kailangan ng kabutihan mo, sigaw ni Aling Tasing. At ikaw Lara, binalingan siya nito. Huwag na huwag kang kakain o iinom ng kahit anong ibibigay ng babaeng yan. Maliwanag. Napatango na lang si Elara, nanginginig sa takot at pagkalito. Ang pangyayaring iyon ang muling gumising sa kanyang mga pagdududa. Sinimulan niyang obserbahan si Manang Elena ng mas malapitan at doon niya napansin ang mga kakatwang bagay. Una, ang amoy. Kahit gaano kalinis ang damit ni Manang Elena, palaging mayroon itong amoy na nakakapit sa kanya. Ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng malakas na ulan. Pangalawa, hindi ito kumakain ng anumang may bawang o suka. Sa tuwing nagluluto si Aling Tasing ng adobo o sinigang, palaging sinasabi ni Manang Elena na busog siya o masama ang kanyang pakiramdam. Isang beses, nang aksidenteng matilamsikan ng suka ang kanyang kamay, napapiksi ito na parang napaso. Ang pinakanagpatindig ng balahibo ni Elara ay ang aso ng kanilang kapitbahay. Si Bantay, isang askal na kilala sa buong baryo sa sobrang tapang at kahol ng kahol sa mga estranghero. Ngunit sa tuwing dumadaan si Manang Elena malapit sa bakod, si Bantay ay hindi tumatahol. Sa halip, ito'y umuungol ng mahina. Bumabaluktot ang katawan sa takot at nagtatago sa ilalim ng kanilang bahay na tila ba nakakita ito ng isang multo. Naging palaisipan ang lahat. Ang kabaitan ni Manang Elena ay tila isang maskara. Ang galit ni Aling Tasing ay hindi lang simpleng pagkasungit, kundi malalim na takot. Isang hapon, habang tinutulungan ni Elara si Manang Elena na magtupi ng mga nilabhang damit sa sala, aksidente niyang nasagi ang bayong na pinaglalagyan ng mga personal na gamit ng matanda. Kumalat ang laman nito sa sahig. Naku, pasensya na po, Mananang, sabi ni Elara habang mabilis na pinupulot ang mga nagkalat na damit. Ayos lang, iha, ako na, mabilis na sabi ni Manang Elena, ngunit huli na. Sa ilalim ng isang luma at punit na bestida, may isang bagay na nahulog, isang bagay na hindi damit. Pinulot ito ni Elara. Isa iyong manika. Isang manikang gawa sa basahan, marumi at luma. Ngunit hindi iyon ang nakapangingilabot. Ang nakabalot sa leeg ng manika ay isang buhol ng mahabang itim na buhok. At sa dibdib nito, kung saan dapat naroon ang puso, ay may nakatusok na isang maliit na bagay. Isang ngipin,
Isang naninilaw na ngipin ng sanggol. Hindi nakagalaw si Elara. Tinitigan niya ang karumal-dumal na laruan sa kanyang kamay. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang batok. Mabilis na hinablot ni Manang Elena ang manika mula sa kanyang kamay. Ang naangiti at kabaitan sa mukha nito ay biglang naglaho. Napalitan ng isang malamig at matalim na tingin na ngayon lang nakita ni Elara. Ngunit sa isang iglap, bumalik ang maamong anyo nito. "Papasensya ka na, Iha," sabi nito, pilit nang umingiti. "Luma lang itong anting-anting pampasuwerte." Isinuksok nito ang manika sa lalim ng kanyang bayong at mabilis na umalis. Iniwan si Elarang tulala at nanginginig. Pampasuwerte? Hindi. Alam ni Elara ang nakita niya. Hindi iyon pampaswerte. Iyon ay isang bagay na mas madilim. Isang bagay na may kinalaman sa buhok at sa ngipin ng isang bata. Bigla, napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang sanggol sa loob nito ay biglang gumalaw ng malakas, na parabang nakakaramdam din ito ng panganib. At sa sandaling iyon, ang takot ni Elara ay hindi na lang isang simpleng pagdududa. Ito ay isang katiyakan. Ang katiyakang iyon ay parang lason na unti-unting kumalat sa buong sistema ni Elara. Bawat kilos ni Manang Elena ay isa ng banta. Bawat ngiti nito ay isa ng pagkukunwari. Bawat paghipo nito sa kanyang tiyan ay nagdudulot ng matinding kilabot sa kanya. Sinubukan niyang sabihin, "Ito kay Marco." "Isang manika lang yun, Elara," sabi ng asawa niya. Isang gabi, pilit siyang pinapakalma. "Gawa lang ng isip mo yan. Masyado ka lang nag-aalala." Pero Marco, iba ang nakita ko sa mga mata niya. At ang aso, at ang amoy ng lupa. "Elara, tama na," putol ni Marco. May halong inis sa boses. "Pagod na ako. Pwede bang matulog na lang tayo?" Muli, naramdaman ni Elara ang pader sa pagitan nila. Muli, naramdaman niyang nag-iisa siya sa labang ito. Kahit ang taong pinakamamahal niya ay hindi naniniwala sa kanya. Ang tanging taong tila nakakaalam ng panganib ay si Aling Tasing. Ngunit ang biyenan niya ay isa ring pader na hindi niya mapasok. Mas lalo itong naging strikto at tahimik. Gabi-gabi, nakikita niya itong naglalagay ng mga bukas na gunting sa mga bintana at nagsasabit ng mga butil ng bawang sa may pintuan. Mga ritual na hindi nito ipinapaliwanag. Mga ritual na nagpapatunay lang na ang takot ni Elara ay totoo. Isang umaga, ang buong baryo Pulang Lupa ay ginising ng isang malakas na sigaw. Nagmula ito sa direksyon ng kakahuyan sa likod ng kanilang bahay, kung saan naroon ang maliit na kulungan ng mga alagang hayop. Nagmamadaling lumabas si Elara at Marco. Naabutan nila ang ilang kapitbahay na nagkukumpulan malapit sa bakod ng kanilang lupain, nakatingin sa isang bagay sa lupa nang may pagkasuklam at takot. Si Aling Tasing ay nandoon na rin, nakatayo na parang estatwa. Ang mukha ay walang emosyon, ngunit ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. "Anong nangyari?" tanong ni Marco. Walang sumagot. Isang matandang lalaki na lang ang tumuro gamit ang kanyang nguso. Sumingit si Marco sa mga tao at sumunod si Elara sa likod niya. At doon niya nakita, napatakip siya sa kanyang bibig upang pigilan na mamanang paglabas ng kanyang sinisikmura. Yun si Marikit, ang alaga nilang kambing na malapit ng manganak. Nakahandusay ito sa damuhan, wala ng buhay, ngunit hindi ito basta namatay.
Ang leeg nito ay may malalim na sugat na para bang sinakmal ng isang dambuhalang hayop at ang tiyan nito ay bukas. Nakabuka ito na parang isang bulaklak na namumukadkad sa gitna ng kadiliman. At ang loob nito ay wala ng laman. Walang bituka, walang puso, walang lamang loob. At higit sa lahat, wala ang maliit na guya na nasa sinapupunan nito. Para bang may isang dambuhalang kutsara na kumuha ng lahat ng nasa loob. Iniwan lang ang isang malinis at nakangangang butas. Isang alingaw-ngaw ng takot ang kumalat sa mga nagkukumpulang tao. Aswang, isang babae ang bumulong. Gawa ng halimaw, segunda ng isa pa. Gutom na gutom. Naghahanap ng lamang loob, lalo na ng sanggol. Sa huling salita, lahat ng dugo sa katawan ni Elara ay tila nanlamig at bumagsak sa kanyang mga paa. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang sariling tiyan, isang proteksyon na hindi niya namalayan. Naramdaman niya ang paggalaw ng kanyang anak sa loob. At sa unang pagkakataon, hindi iyon nagdulot ng saya, kundi ng purong takot. Maasong gubat lang yan. Sigaw ni Marco, ngunit kahit siya ay hindi kumbinsido sa sariling sinasabi. Huwag kayong maniwala sa mga sabi-sabi. Ngunit alam ni Elara na hindi iyon gawa ng aso. Ang mga aso ay marahas, nag-iiwan ng kalat. Ito ay malinis, tiyak. Nakapangingilabot sa pagiging tiyak nito. Tumingin siya kay Aling Tasing. Ang kanyang biyenan ay hindi nakatingin sa patay na kambing. Ang mga mata nito ay nakatuon sa bahay, sa may pintuan ng kusina. Sumunod ang tingin ni Elara. Nakatayo roon si Manang Elena, nakasilip mula sa siwang ng pinto. Ang muka ay nagpapakita ng pag-aalala. Ano ang nangyayari? Anong ingay yan? Tanong nito. Lumabas ito at dahan-dahang lumapit. Diyos ko po, kaawa-awang hayop. Ngunit habang ang lahat ay nakatingin sa kambing, ang mga mata ni Elara ay hindi naalis kay Manang Elena. Sa paglapit nito, nasinagan ng araw ang laylayan ng luma nitong duster. At doon niya nakita isang maliit na patak, isang maitim na pulang patak na halos hindi na mapansin sa maruming tela. Isang patak ng tuyong dugo. Nagangat ng tingin si Elara at nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, nawala ang awa sa mukha ni Manang Elena. Napalitan ito ng isang bagay na malamig at walang emosyon. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito at bumalik ang itsura ng isang nalulungkot na matanda. Buong araw, ang bahay ay binalot ng mabigat na tensyon. Walang gustong kumain. Si Marco ay pilit na nag-aayos ng nasirang bakod. Inilalayo ang isip sa nangyari. Si Aling Tasing naman ay tahimik na kumilos. Kumuha ito ng isang buong tali ng bawang at isinabit sa bawat bintana. Naglagay ito ng maliliit na platito ng asin sa bawat sulok ng bahay. Hindi ito nagsalita, ngunit ang bawat kilos nito ay isang sigaw ng babala. Pagdating ng gabi, ang baryo Pulang Lupa ay naging isang lugar ng mga anino at bulungan. Walang sino man ang naglakas loob na lumabas ng kanilang mga bahay. Pinilit ni Elara na matulog, ngunit sa bawat pagpikit niya, nakikita niya ang nakabukas na tiyan ng kambing. Nararamdaman niya ang presensya sa labas, nag-aabang, naghihintay, niyakap niya ang kanyang sarili, pilit na pinoprotektahan ang buhay sa loob niya. Sa kalaliman ng gabi, sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ito. Isang matinding kirot. Isang matinding kirot ang biglang kumislot sa kanyang sinapupunan.
Hindi ito katulad ng mga karaniwang pananakit ng pagbubuntis. Ito ay matulis, tila isang tusok. Napabangon siya, humihingal. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Ang sakit ay nawala na, kasing bilis ng pagdating nito. Marahil ay pulikat lang. Ngunit may kakaibang pakiramdam na naiwan. Isang pakiramdam na parang mahapdi. Nanginginig niyang itinaas ang kanyang damit pantulog. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintanang kapis, tinitigan niya ang kanyang balat. At doon, napigil niya ang kanyang paghinga. Sa ibabaw mismo ng kanyang umbok na tiyan, mayroong isang marka. Isang mahabang guhit, isang kalmot. Mapula at bahagyang nakaumbok, na para bang may isang bagay na sumubok na umabot sa kanya mula sa labas, sa kabila ng makapal na pader na kahoy. Ang kalmot ay ang simula ng lahat. Hindi na ito nawala. Sa halip, sa paglipas ng mga araw, tila mas lalo itong umitim. Isang permanenteng marka sa kanyang balat. Isang paalala na mayroong isang bagay sa labas na gustong pumasok. Mula noon ang kalusugan ni Elara ay unti-unting bumagsak. Hindi na siya makakain ng maayos. Ang mga paborito niyang pagkain ay tila naging abo sa kanyang panlasa. Ang kanyang katawan na dapat sana'y lumulusog para sa kanyang dinadala ay nagsimulang manghina. Ang kanyang balat ay naging maputla at malalalim na itim na bilog ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga mata. Higit sa lahat, hindi na siya makatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, isang serye ng mga bangungot ang sumasalakay sa kanya. Paulit-ulit ang isang eksena. Nagsisimula ito sa pakiramdam ng paglutang. Pakiramdam niya ay umaangat siya mula sa kama, lumulutang sa hangin hanggang sa marating niya ang kisame. Mula roon, nakikita niya ang lahat. Nakikita niya ang sarili niyang katawan, mahimbing na natutulog sa tabi ni Marco, at sa tabi ng kama nakatayo ang isang anino. Ang anino ni Manang Elena. Ngunit sa panaginip, hindi ito ang matandang hukot at mahina. Sa panaginip, ang anino ay dahan-dahang nagbabago. Ang likod nito ay nabibiyak. At mula roon ay lumalabas ang isang pares ng malalaki at malasutlang pakpak katulad ng sa isang paniki. At ang dila nito ay humahaba. Humahaba ito na parang isang latigo, gumagapang sa hangin, dahan-dahang papalapit sa kanyang natutulog na katawan. Ang dulo ng dila ay matulis at ang tanging layunin nito ay ang kanyang tiyan, ang kanyang sinapupunan. Sa bawat pagkakataon, nagigising si Elara na sumisigaw, basang-basa ng pawis. Ang puso niya ay kumakaripas na parang hinahabol ng kamatayan. Elara, ano ba? Nag-aalalang sabi ni Marco isang gabi, pagkatapos siyang yugyugin para magising mula sa isa na namang masamang panaginip. Panaginip lang yan. Binabangungot ka na naman. Hindi, Marco. Totoo yun. Humihikbing sabi ni Elara, mahigpit ang kapit sa braso ng asawa. Nakita ko siya. Nakita ko si Manang Elena. May pakpak siya. At ang dila niya. Ang dila niya, Marco. Gusto niyang kunin ang anak natin. Hinaplos ni Marco ang kanyang buhok. Ngunit sa mga mata nito ay nakita ni Elara hindi ang paniniwala, kundi ang awa. Elara, buntis ka. Normal lang na kung ano-ano ang naiisip mo. Stress lang yan. Sige na, matulog ka na ulit. Pero paano siya matutulog kung sa bawat pagpikit niya ay naroon ang panganib?
Ang bangungot ay hindi na lang nanatili sa kanyang pagtulog. Nagsimula na itong gumapang sa kanyang mga oras ng paggising. Nagsimula siyang makakita ng mga bagay, mga anino sa gilid ng kanyang paningin. Isang mabilis na paggalaw na nawawala kapag tinitingnan niya ng diretsyo. Isang beses habang nagsasampay siya ng damit sa labas. Sigurado siyang nakita niya ang isang maitim na figura sa bubong ng kapitbahay. Ngunit nang kurutin niya ang kanyang mga mata, isa lang iyong lumang antena ng TV. Nagsimula rin siyang makarinig ng mga tunog. Sa gabi, kapag tahimik na ang buong bahay, may naririnig siyang kaluskos sa bubong. Minsan, parang mga yabag ng isang malaking ibon. Sa ibang pagkakataon, parang pagaspas ng malalapad na pakpak. Pusa lang yan sa bubungan, sabi ni Marco. O baka daga, sabi ni Aling Tasing, na hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa kanyang pagninilay-nilay. Ngunit alam ni Elara ang tunog ng pusa at daga. Ang naririnig niya ay iba. Mas mabigat, mas may layunin. Ang takot ay naging laso na hindi lang sa kanyang isip kundi pati na sa kanyang katawan. Mas lalo siyang nanghina. Ang doktor sa kabilang bayan ay nagsabing kulang siya sa dugo at bitamina. Ngunit alam ni Elara na hindi lang iyon. Mayroong humihigop ng kanyang lakas. Gabi-gabi, unti-unti, may kumukuha ng buhay mula sa kanya at sa kanyang dinadala. Isang gabi, hindi na niya natiis. Kailangan niya ng patunay. Kailangan niyang patunayan sa sarili na hindi siya nababaliw. Naalala niya ang isang lumang pamahiin na ikinuwento ng kanyang lola. Ang mga aswang, sabi nito, ay takot sa kanilang sariling refleksyon. Naghintay si Elara hanggang sa marinig niya ang mahinang paghila ng upuan ni Aling Tasing papasok sa silid nito. Naghihintay siya hanggang sa marinig niya ang hilik ni Marco sa kanyang tabi. Tahimik siyang bumangon. Kinuha niya ang maliit na salamin mula sa kanyang pitaka. Nanginginig ang mga kamay. Inilagay niya ito sa sahig, sa ilalim mismo ng kama, nakaharap sa itaas. Pagkatapos, humiga siya ulit, nakatalikod, ngunit ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa dilim. Naghintay siya. Lumipas ang isang oras, dalawa, walang nangyari. Marahil ay nababaliw na nga siya. Marahil ay gawa-gawa lang ng isip niya ang lahat. Nang malapit na siyang sumuko at matulog, narinig niya ito. Isang mahinang-mahinang kaluskos mula sa labas. At pagkatapos, ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng kanilang bintana. Hindi ito nilak ni Marco. Napigil ni Elara ang kanyang hininga. Hindi siya gumalaw. Naramdaman niya ang malamig na hangin na pumasok sa silid. Naramdaman niya ang pagbabago sa atmosfera. Ang bigat. Ang presensya ng isang bagay na hindi dapat naroroon. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Nagpapanggap na tulog. Narinig niya ang isang halos walang tunog na pagbagsak sa sahig. At pagkatapos, katahimikan. Alam niyang nandoon na ito, sa loob ng kanilang silid. Nanginginig sa takot, pinilit niyang igalaw ang kanyang ulo ng dahan-dahan, hanggang sa masilip niya ang sahig sa ilalim ng kama. Yang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok. Doon, sa refleksyon ng salamin, nakita niya ito. Hindi isang halimaw, hindi isang nilalang na may pakpak. Ang nakita niya ay ang mukha ni Manang Elena. Nakahiga ito sa ilalim mismo ng kanilang kama, patagilid. Ang mga mata nito ay
bukas na bukas. Walang kurap at nakatitig ng diretso sa kanya sa pamamagitan ng salamin. Isang malamig, mapanuring titig. Isang titig ng isang mangangasong win. Tinitingnan ang kanyang biktima. Hindi sumigaw si Elara. Hindi niya kaya. Ang sigaw ay namuo at naging isang malaking bukol sa kanyang lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay titigan pabalik ang refleksyon sa salamin. Paralisado sa pinaghalong takot at pagkabigla. Ang mukha sa salamin ay hindi gumagalaw, hindi humihinga. Isang perpektong imahe ng pagbabanta. Alam nito na nakikita siya ni Elara. Alam nito na nahuli na ito. Ngunit wala itong pakialam. Sa halip, sa refleksyon, dahan-dahang gumuhit ang isang ngiti sa mga labi ni Manang Elena. Isang nanggiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang nanggiti na nangangako ng sakit at pagdurusa. Pagkatapos, kasing bilis ng isang iglap, nawala ito. Narinig ni Elara ang isang mabilis na kaluskos, ang mahinang pagaspas at ang tunog ng bintanang muling isinara. At pagkatapos, katahimikan na naman. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay mas masahol pa dahil alam na niya. Alam na niya na ang halimaw ay hindi lang nasa labas, hindi lang nasa kanyang mga panaginip. Ang halimaw ay nakakapasok sa kanilang bahay. Nakakapasok ito sa kanilang silid. Nakakalapit ito sa kanya habang siya ay natutulog. Nanginginig na dinukot ni Elara ang salamin mula sa ilalim ng kama. Itinapat niya ito sa kanyang mukha. Ang nakita niya ay ang refleksyon ng isang babaeng nasa bingit ng pagkasira ng bait. Maputla, nanginginig, ang mga mata ay nanlalaki sa purong sindak. Sumigaw siya. Sa wakas, nakawala ang sigaw na kanina pa bumabara sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na puno ng lahat ng takot at kawalan ng pag-asa na kanyang nararamdaman. Nagising si Marco, nagulat at natataranta. Elara! Elara, anong nangyari? Nandito siya ah! Marco! Nandito siya sa ilalim ng kama! Umiiyak na, sabi ni Elara. Itinuturo ang sahig. Mabilis na sumilip si Marco sa ilalim. Pagkatapos ay sa buong silid. Walang kahit sino. Wala namang tao, Elara, sabi niya. Pilit na pinapakalma ang nanginginig na asawa. Binabangungot ka lang ulit. Hindi! Nakita ko siya sa salamin. Giit ni Elara. Ipinakita ang maliit na salamin na hawak niya. Tumingin siya sa akin. Si Manang Elena. Kinuha ni Marco ang salamin at tinitigan ito na para bang may makikita siyang kakaiba. Pagkatapos ay ibinalik niya ito kay Elara. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Mahal, pakinggan mo ako, mahinahon niyang sabi. Kailangan na nating pumunta sa doktor bukas. Hindi na ito maganda. Nag-aalala na ako sa iyo at sa baby. Sa mga salitang iyon, gumuho ang mundo ni Elara. Hindi siya naniwala. Hindi pa rin siya naniwala. Para sa kanya, ang problema ay nasa isip ni Elara, hindi sa matandang nasa ibaba. Para sa kanya, si Elara ang kailangang gamutin. Si Elara ang problema. Sa sandaling iyon, isang malamig at mapait na katotohanan ang tumatak sa isip niya. Wala siyang kakampi. Ang pagdalaw sa doktor kinabukasan ay isang pormalidad na lang. Reseta para sa mga bitamina. Payo na magpahinga at iwasan ang stress. Mga salitang walang silbi dahil ang sakit ni Elara
ay hindi kayang gamutin ng siyensya. Ang kanyang stress ay isang matandang babae na may ngiting demonyo at amoy ng basang lupa. Pag-uwi nila, sinalubong sila ni Manang Elena sa may pintuan. May daladalang isang baso ng malamig na tubig. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, "Kumusta ang lagay mo, iha? Ayos ka lang ba?" Tanong nito sa malambing na boses. Ang kabaitan sa boses nito ay parang asin na ibinubudbod sa sariwang sugat ni Elara. Hindi na niya napigilan ang sarili. "Huwag kang magkunwari," sigaw ni Elara. Ang boses ay nanginginig sa galit at takot. Tinabig niya ang baso ng tubig at nabasag ito sa sahig. "Alam ko ang ginagawa mo. Alam kong ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Isa kang halimaw." Ang mukha ni Manang Elena ay nagbago mula sa pag-aalala tungo sa pagkabigla. At pagkatapos ay sa malalim na kalungkutan. Nagsimula itong umiyak, mga hikbing tahimik at kaawa-awa. "Ano po bang nagawa kong masama, iha? Nais ko lang pong magsilbi." "Elara," saway ni Marco. Hinawakan siya ng mahigpit sa braso. "Ano ba ang pinagsasabi mo? Tingnan mo ang ginawa mo. Tinakot mo si Manang." Mula sa sala, lumabas si Aling Tasing na naalarma sa ingay. Nakita nito ang basag na baso, ang umiiyak na si Manang Elena at ang galit na si Elara. "Anong kaguluhan ito?" Malamig na tanong nito. "Si Elara po, ma," mabilis na paliwanag ni Marco. Kung ano-ano na naman ang nakikita. Pinagbibintangan niya si Manang Elena. Tumingin si Aling Tasing kay Elara. Ang tingin nito ay matalim, puno ng pagkasuklam. "Wala ka nang ginawa kundi magdulot ng gulo sa pamamahay na ito. Kung hindi ka masaya dito, sana'y hindi ka na lang sumama sa anak ko." Ang bawat salita ay parang isang sampal. Napuno ng luha ang mga mata ni Elara. Tumingin siya kay Marco, naghahanap ng tulong ng kahit katiting na pagtatanggol. Ngunit ang kanyang asawa ay yumuko lang, umiiwas sa kanyang tingin. Sa sandaling iyon, sa harap ng umiiyak na halimaw at ng pamilyang tumalikod sa kanya, naramdaman ni Elara ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. "Aalis na ako," sabi niya. Ang boses ay halos pabulong ngunit puno ng desisyon. "Aalis na tayo dito, Marco. Babalik na tayo sa Maynila. Ngayon na." "Hindi pwede," mabilis na sagot ni Marco. "Ang trabaho ko, si Mama, mas mahalaga pa ba sila kaysa sa amin ng anak mo?" Sigaw ni Elara. Ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi ay naputol na. "Pinipili mo ba sila kaysa sa amin?" Hindi nakasagot si Marco. Ang kanyang katahimikan ay isang saksak sa puso ni Elara. Tumalikod si Elara at tumakbo paakyat sa kanilang silid. Kinuha niya ang kanyang bag at sinimulang isilid ang kanyang mga damit. Aalis siya. Kahit mag-isa. Hindi niya hahayaang manatili ang kanyang anak sa impyernong ito kahit isang araw pa. Nang pababa na siya nanginginig at humihikbi, hinarang siya sa paanan ng hagdan. Hindi si Marco. Si Aling Tasing. Nakatayo ito roon na parang isang pader na bato. Ang mga braso ay nakahalukip-kip. "Saan ka pupunta?" "Aalis na po ako." "Hindi," matigas na sabi ni Aling Tasing. "Wala po kayong karapatang pigilan ako." "May karapatan ako," sabi ng matanda. Ang boses ay bumaba at naging mas delikado. "Dahil ang dinadala mo sa sinapupunan mo ay dugo ng anak ko. Dugo ng pamilyang ito. Hindi ka aalis sa pamamahay na ito
kasama ang apo ko. Sinubukan ni Elara na lampasan ito, ngunit humarang si Aling Tasing. Ang kanyang katawan, na akala ni Elara ay mahina na, ay nakakagulat na malakas. Wala kang mapupuntahan. Sabi ni Aling Tasing, ang mga mata ay nanlilisik at walang maniniwala sa iyo. Walang nagawa si Elara kundi ang mapaatras pabalik sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito. Ang katawan ay nanginginig sa pagkatalo. Isa siyang bilanggo. Isang bilanggo sa sarili niyang tahanan. Mamaya-maya, sumilip siya sa bintana. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagpipinta ng kulay kahel at pula sa kalangitan. Sa hardin sa ibaba, nakita niya si Manang Elena. Nagdidilig ito ng mga halaman. Naramdaman ni Manang Elena na may nakatingin sa kanya. Dahan-dahan itong lumingon pa itaas. At ang kanilang mga mata ay muling nagtama. Ngumiti si Manang Elena sa kanya. Ngunit hindi ito ang kaawa-awang ngiti na ipinapakita nito sa lahat. Hindi rin ito ang masamang ngiti na nakita niya sa salamin. Ito ay isang ngiti ng tagumpay. Isang ngiti na nagsasabing, "Akin ka na. Walang tutulong sa'yo. Wala kang takas." At sa likod ng matanda, sa paanan ng malaking puno ng akasya, nakita ni Elara ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang asong si Bantay, nakahandusay, tahimik. May isang maitim na mantsa sa ilalim ng leeg nito. Wala nang tumatahol. Wala nang magbababala. Ang huling kaibigan niya sa labas ay pinatahimik na. Siya na ang susunod. Ang gabi ay sinalubong ng isang marahas na bagyo. Ang hangin ay humahagupit sa mga puno ng niyog. Ang tunog nito ay parang isang panaghoy. Ang ulan ay bumabagsak ng malakas sa yero ng bubong. Isang walang tigil na pagtambol na tila gustong wasakin ang bahay. Ang bawat kidlat ay nagbibigay ng isang mabilis at nakasisilaw na sulyap sa nagngangalit na kalikasan sa labas. Sa loob ng kanyang silid, si Elara ay gising na gising. Imposibleng matulog. Ang bawat kulog ay nagpapatalon sa kanyang puso. Ang bawat anino na nililikha ng kidlat sa dingding ay tila isang halimaw na nag-aabang. Si Marco ay mahimbing na natutulog sa kanyang tabi, hindi tinatablan ng ingay ng bagyo. Si Aling Tasing ay tiyak na nasa kanyang silid. Marahil ay nagdarasal. At si Manang Elena, saan si Manang Elena? Isang napakalakas na kulog ang yumanig sa buong bahay. Kasabay nito, isang malakas na kalabog ang narinig ni Elara mula sa labas. Hindi ito gawa ng bagyo. Ito ay tunog ng isang bagay na bumagsak. Nagmula ito sa direksyon ng lumang kamalig sa likod bahay. Isang maliit na estrukturang gawa sa kahoy kung saan nila itinatago ang mga lumang gamit at panggatong. Dahil sa isang impulsong hindi niya maipaliwanag, isang pinaghalong takot at desperadong pagnanais na malaman ang katotohanan, bumangon si Elara. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Madilim ang pasilyo, ngunit ang mga paulit-ulit na kidlat ay nagsilbing kanyang ilaw. Maingat siyang bumaba ng hagdan, iniiwasan ang mga baitang na lumalangit-ngit. Dumaan siya sa kusina at sumilip sa bintana na nakaharap sa kamalig. May ilaw sa loob. Isang mahinang ilaw, parang kandila, na pasayaw-sayaw sa dilim. Sino ang nasa kamalig sa gitna ng ganitong klasing bagyo? Nanginginig sa ginawa't takot, binuksan ni Elara ang pinto sa likod. Ang malakas na hangin at ulan ay agad na sumalubong sa kanya, ngunit hindi niya ito ininda.
Kailangan niyang makita. Kailangan niyang malaman. Yumuko siya at tumakbo sa gitna ng ulan. Nagtago sa likod ng malalaking paso ng halaman. Mula roon, mayroon siyang malinaw na tanaw sa isang butas sa dingding ng kamalig. Sumilip siya. Ang kanyang nakita ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nakatayo sa gitna ng kamalig si Manang Elena. Nakatalikod ito sa kanya. Nakatayo lang ito ng tuwid na tuwid, hindi gumagalaw. Pagkatapos, dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang mga braso na tila may dinarasal. Ngunit ang mga salitang lumalabas sa bibig nito ay hindi panalangin. Ito ay isang wika na hindi maintindihan ni Elara, mga salitang matigas at parang galing pa sa sinaunang panahon. Isang kidlat ang muling gumuhit sa kalangitan at sa liwanag nito, nakita ni Elara ang isang bagay na mali. Ang likod ni Manang Elena ay tila gumagalaw, umuumbok na parang may gustong kumawala mula sa loob. At doon nagsimula ang karima-rimarim na pagbabago. Narinig ni Elara ang isang tunog na hindi niya malilimutan habang buhay. Ang tunog ng nabibiyak na buto at napupunit na laman. Sa kanyang paningin, ang katawan ni Manang Elena ay nagsimulang maghiwalay. Dahan-dahan, sa may baywang. Ito ay isang mabagal at masakit na proseso. Ang itaas na bahagi ng katawan din nito ay unti-unting umaangat mula sa ibabang bahagi, nananatiling nakatayo na parang isang walang buhay na estatwa. Napatakip si Elara sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang sigaw na gustong kumawala. Gusto niyang tumakbo. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila ipinako sa putikan. Habang umaangat ang itaas na bahagi, kasama nitong sumabit ang mga lamang loob, mga bituka at ugat na kumikinang sa liwanag ng kandila na parang mga ahas na gumagapang pababa. Mula sa likod nito, dalawang malalaki at malasutlang pakpak ang biglang bumuka, katulad ng sa isang dambuhalang paniki. Ang dating si Manang Elena ay wala na. Ang nasa harap niya ngayon ay isang manananggal. Isang halimaw mula sa pinakamasukal na bangungot. Ang nilalang ay ibinuka ang kanyang mga pakpak. Itinapon nito ang kanyang ulo at humalakhak. Isang tunog na mas nakakakilabot pa kaysa sa kulog sa labas. Pagkatapos, sa isang malakas na pagaspas, lumipad ito pa itaas. Binutas ang lumang bubong ng kamalig at nawala sa gitna ng madilim at maulang kalangitan. Naiwan si Elarang nanginginig sa kanyang pinagtataguan. Tulala, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Sa loob ng kamalig, ang tanging natira ay ang ibabang bahagi ng katawan ni Manang Elena. Nakatayo pa rin. Naghihintay sa pagbabalik ng kanyang kalahati. Totoo pala. Totoo ang lahat. Hindi siya nababaliw. Habang pinoproseso ng kanyang isip ang lahat, muli siyang napatingin sa itaas, sa butas na dinaanan ng halimaw. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nahulog mula sa langit at bumagsak sa putikan. Ilang pulgada lang mula sa kanyang kinatatayuan. Ang puso ng isang saging. Ngunit may kasama itong sariwang dugo. Napaatras si Elara. Alam niya, ang halimaw ay naghahanap na ng kanyang unang biktima ngayong gabi. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin pabalik sa madilim na langit. At sa isang saglit, sa pagitan ng pagguhit ng kidlat, nakita niya ito. Nakalutang sa hangin sa itaas ng bahay. Nakatingin sa ibaba. Bago ito tuluyang lumipad palayo, ang ulo ng manananggal ay lumingon. Ang mga mata nito
na ngayon ay nagliliwanag na parang dalawang nagbabagang uuling o ay tumingin ng diretsyo sa direksyon kung saan siya nagtatago. Alam nitong nandoon siya. Alam nitong nakita niya ang lahat. Ang takot ay may dalawang epekto sa isang tao. Maaari kang paralisahin nito o maaari itong magbigay sa iyo ng lakas na hindi mo akalaing mayroon ka. Para kay Elara, habang nakatayo sa gitna ng ulan at putik, ang sindak na kanyang naramdaman ay unti-unting naging isang nag-aapoy na determinasyon. Ang determinasyong protektahan ang kanyang anak. Alam niya ang mga kwento. Alam niya ang mga pamahiin. Asin, bawang. Ang mga ito ang pumipigil sa aswang na muling mabuo ang kanyang katawan. Kung hindi ito makakabalik sa kanyang ibabang bahagi bago sumikat ang araw, ito ay mamamatay. Kailangan niyang kumilos. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa bahay. Dumiretso siya sa kusina. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ang pinakamalaking garapon ng asin at lahat ng bawang na nakasabit sa dingding. Ang mga mismong bagay na ikinalat ni Aling Tasing para sa proteksyon. Hawak ang kanyang mga armas, handa na siyang bumalik sa kamalig. Ngunit pagpihit niya, isang anino ang humarang sa kanyang daraanan. Si Aling Tasing. Nakatayo ito roon, balot ng dilim. Tanging ang mga mata lang nito ang may bahagyang liwanag mula sa kidlat. Ang mukha nito ay hindi na mukha ng isang matapobreng biyenan. Ito ay mukha ng isang taong nakakaalam ng isang madilim na sekreto. Saan ka pupunta dala ang mga yan? Mahinang tanong nito, ngunit may bigat ang bawat salita. Alam ko na po ang lahat, humihingal na sabi ni Elara. Si Manang Elena, isa siyang manananggal. Nakita ko, pupuntahan ko ang katawan niya. Pipigilan ko siya. Sa halip na magulat, isang malamig na ekspresyon lang ang gumuhit sa mukha ni Aling Tasing. Hindi mo alam ang iyong ginagawa. Ibaba mo yan. Hindi. Kailangan ko siyang pigilan bago pa siya makabalik. Sinubukan ni Elarang lampasan ang kanyang biyenan. Ngunit mabilis itong humarang. Ang lakas nito ay nakakagulat. Nagpambuno sila sa gitna ng kusina. Isang buntis na babae na armado ng asin at isang matandang babae na armado ng isang lihim. Bakit niyo siya pinoprotektahan? Sigaw ni Elara. Gusto niyang kunin ang apo ninyo. Mas lalo mo lang siyang gagawing desperado. Ganti ni Tasing. Hinahablot ang garapon ng asin. Kapag hindi siya nakabalik sa katawan niya, mas magiging marahas siya. Ikaw din ang malalagay sa panganib, ang buong baryo. Natapon ang asin sa sahig. Sa huli, mas nanaig ang lakas ni Aling Tasing. Itinulak niya si Elara palayo at mabilis na isinara at isinusi ang pinto sa likod. May mga bagay na mas mabuting hayaan na lang, sabi ni Tasing humihingal. May mga demonyong mas mabuting huwag nang galitin. Tumalikod ito at iniwan si Elarang nakasalampak sa sahig, umiiyak sa pagkatalo. Ngunit ang mga salita ni Tasing, may mga bagay na mas mabuting hayaan na lang. Ay nag-iwan ng isang bakas sa isip ni Elara. Ang paraan ng pagkakasabi nito, ang takot sa mga mata nito, hindi lang iyon takot sa aswang. Iyon ay takot ng isang taong may itinatago. Doon niya napag-isipan. Kung hindi niya kayang labanan ang halimaw sa labas, marahil ay kailangan niyang hanapin ang sagot sa loob. Tumayo siya. Hindi siya pumunta sa kanyang silid. Sa halip, dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan at lumiko patungo sa isang lugar na halos hindi niya pinapasok. Ang silid ni Aling Tasing. Tahimik niyang binuksan ang pinto. Ang silid ay malinis at simple.
ngunit puno ng mga lumang gamit. Ang amoy ng lumang kahoy at naphthalene balls ay nangingibabaw. At sa isang sulok nakita niya ang kanyang hinahanap. Isang lumang baul na gawa sa kamagong. Isang baul na laging nakakandado. Ngunit ngayong gabi, sa pagmamadali ni Aling Tasing, naiwan nitong nakasabit ang munting susi. Binuksan ito ni Elara. Sa loob, nakita niya ang mga lumang damit, mga litrato, at sa ilalim ng lahat, isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Nanginginig niyang binuksan ang kahon. Ang laman nito ay mga piraso ng isang nakaraang matagal nang ibinaon. Mga naninilaw na clipping ng dyaryo at isang maliit, makapal na tala-arawan. Kinuha niya ang isang clipping. Ang headline ay malabo na, ngunit nababasa pa rin. Pamilya. Pinagbintangang magnanakaw. Pinatay ng mga taga-baryo. Binasa niya ang artikulo. Isang pamilya sa baryo Pulang Lupa. Isang magsasaka at ang kanyang teenager na anak na lalaki. Ang pinagbintangang nagnakaw ng isang mahalagang kwintas mula sa asyenda ng mga Reyes. Dahil sa galit, ang mga taong bayan sa pangunguna ng balo na si Teresita Tasing Reyes ay hinuli ang mag-ama at binugbog hanggang sa mamatay. Ang asawa ng magsasaka, isang babaeng nagngangalang Elena, ay nakatakas ngunit malubhang nasugatan. Hindi na siya muling nakita. Nanlamig si Elara. Teresita, Elena, kinuha niya ang tala-arawan. Ang sulat kamay ay kay Aling Tasing. Binuklat niya ito sa mga pahinang may petsa ng insidente. Ang kanyang binasa ay ang pagkukumpisal sa isang krimeng mas malala pa sa pagnanakaw. Isinulat ni Tasing na hindi naman talaga nawala ang kwintas. Naisip lang niyang nawala ito. Ngunit dahil sa inggit niya sa pamilya ni Elena na unti-unting umuunlad noon, ginamit niya ang pagkakataon para siraan sila. Hindi niya inaasahan na hahantong sa kamatayan ang lahat. At sa huling pahina ng entry na iyon, isinulat ni Tasing ang mga huling sandali. Nakita ko siya sa gilid ng kakahuyan bago siya tumakbo palayo. Nasusunog ang kanyang bahay. Patay na ang kanyang asawa't anak. Tumingin siya sa akin at ang mga mata niya, puno ito ng apoy ng impyerno. Sumigaw siya. Isinumpa niya ang aking buong angkan. Kukunin ko ang lahat ng kinuha ninyo sa akin. Sigaw niya. Dugo sa dugo, buhay sa buhay. Napahikbi si Elara. Ang manananggal, si Manang Elena, hindi siya isang halimaw na basta na lang lumitaw. Siya ay isang nilikha. Nilikha siya ng galit. Nilikha siya ng pighati. At nilikha siya ng kanyang biyenan. Ang halimaw sa labas ay biktima. Ang tunay na kontrabida ay ang babaeng natutulog sa kabilang silid. Binuklat ni Elara ang huling pahina na may sulat. Isinulat ito ni Tasing kamakailan lang, sa mismong araw na bumalik si Manang Elena. Isang linya lang ang nakasulat. Bumalik na siya. Pagkatapos ng napakaraming taon, bumalik na siya para sa kanyang bayad. Alam kong hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang pinakamahalaga sa akin. Ang dugo ng aking dugo. Ang aking apo. Sa sandaling natapos basahin ni Elara ang mga salitang iyon, isang malakas na kaluskos ang narinig niya mula sa pinto sa ibaba. Hindi ito tunog ng hangin. Ito ay tunog ng mahakakahabang bangkuko na kumakaskas sa matigas na kahoy. Bumalik na ito at gutom na ito.
Hindi makatulog si Tasing. Paano siya makakatulog kung ang bawat kulog ay parang sigaw ng konsensya at ang bawat kidlat ay nagpapakita ng mga multo mula sa nakaraan? Nakahiga siya sa kanyang kama, ngunit ang kanyang diwa ay nasa gabi. 20 taon na ang nakalipas. Naaalala pa niya ang init ng apoy na tumutupok sa maliit na kubo ng pamilya ni Elena. Naaalala pa niya ang amoy ng usok at dugo. Naaalala pa niya ang mga sigaw, ngunit ang pinakanakatatak sa kanyang isipan ay ang mga mata ni Elena. Mga matang napuno ng apoy at pangako ng paghihiganti. Akala niya sa paglipas ng panahon mabubura na ang lahat. Akala niya ang krimen na ibinaon niya sa ilalim ng pulang lupa ng baryong ito ay mananatili doon magpakailanman. Ngunit ang utang na dugo ay laging naniningil. Nang bumalik si Elena sa kanyang pintuan, ilang linggo na ang nakalipas. Hukot, mahina at mukhang kaawa-awa. Alam na ni Tasing na hindi iyon awa ang dahilan ng kanyang pagbabalik. Iyon ay paghihintay. Isang pasensyosong paghihintay ng isang mangangaso. Kaya niya ito pinatuloy. Upang mabantayan. Upang ilapit ang kaaway. Akala niya kaya niyang kontrolin ang sitwasyon. Ngunit nagkamali siya. Ang galit na itinanim niya 20 taon na ang nakalipas ay lumago at naging isang halimaw na hindi na kayang pigilan ng kahit anong bawang o asin. Narinig niya ang komosyon sa kusina kanina. Narinig niya ang sigaw ni Elara. Alam niyang natuklasan na ng kanyang manugang ang katotohanan. At nang pigilan niya ito, hindi iyon para protektahan si Elena. Iyon ay para protektahan si Elara. Alam ni Tasing kung anong klaseng demonyo ang kayang palabasin ng desperasyon. Isang demonyo na siya mismo ang lumikha. Bumangon siya mula sa kanyang kama at lumapit sa bintana. Tumingin siya sa labas, sa kamalig na ngayon ay tahimik at madilim na muli. Alam niyang bumalik na ang kalahating katawan at alam niyang gutom ito. Pinagsisisihan ba niya ang nangyari? Oo. Sa bawat hibla ng kanyang pagkatao, ang kasalanan niya ay hindi kasakiman. Hindi niya kailanman hinangad ang kakaunting ari-arian ni Elena. Ang kasalanan niya ay inggit. Siya si Teresita Reyes, ang reyna ng baryo. Ang byuda ng pinakamayamang may-ari ng lupain. Ngunit hindi siya masaya. Ang kanyang pagsasama sa kanyang asawa ay malamig. Ang kanyang anak, si Marco, ay lumaking sunod-sunuran at walang sariling paninindigan. Samantalang si Elena, na kanyang kaibigan noong kabataan, si Elena na isang hamak na magsasakalang ang asawa, ay masaya. Nakikita niya ito sa mga mata nito. Ang pagmamahal nito sa kanyang asawa. Ang pagmamalaki nito sa kanyang anak. Ang simpleng kaligayahan na hindi kailanman nabili ng pera ni Tasing at kinamuhian niya ito para doon. Ang isang maliit at madilim na inggit ay lumaki at naging isang halimaw sa loob niya na nagtulak sa kanya na gawin ang isang bagay na karumalduma. Inagaw niya ang kaligayahan ni Elena. At bilang kapalit, isinilang ang isang bangungot na ngayon ay nagbabantang kunin ang nag-iisang kaligayahan na natitira sa kanya. Ang kanyang apo. Napatingin siya sa larawan ni Marco na nakapatong sa kanyang tokador, ang kanyang mahinang anak. At sa tabi nito may isang maliit na espasyo, inihahanda para sa larawan ng kanyang magiging apo. Ang dugong magpapatuloy sa kanilang apelyido. Ang tanging pag-asa niya para sa katubusan, hindi niya hahayaang makuha ito ni Elena. Mula sa ilalim ng kanyang kama,
Kinuha ni Tasing ang isang maliit na baul. Binuksan niya ito. Sa loob, sa ilalim ng mga lumang rosaryo, ay may dalawang bagay. Isang luma at kinakalawang na bolo, ang itak na ginagamit ng kanyang yumaong asawa sa pag-ikot sa kanilang niyugan, at isang maliit na kwintas na gawa sa pinatuyong buto ng puno ng buri. Isang halamang pinaniniwalaan ng mga matatanda na nagtataboy sa masasamang espiritu. Isinuot niya ang kwintas sa kanyang leeg. Hinawakan niya ang bolo. Malamig ang bakal sa kanyang nanginginig na kamay. Matanda na siya, ngunit ang puso ng isang ina at ng isang lola na nagpoprotekta sa kanyang supling ay hindi tumatanda. Sa sandaling iyon, ang malakas na pagkalampag sa pinto sa ibaba ay napalitan ng tunog ng nababasag na salamin mula sa bintana ng kusina. Nandito na, nakapasok na. Narinig ni Tasing ang isang takot na sigaw mula sa silid ni Elara. "Marco!" Nagsimulang tumibok ng malakas ang puso ni Tasing. Hindi na ito inggit o pagsisisi. Purong takot na ngayon ang kanyang nararamdaman. Takot para sa kanyang manugang, takot para sa kanyang anak. At higit sa lahat, takot para sa isang buhay na hindi pa man nasisilayan ang mundo. Mahigpit niyang hinawakan ang bolo. "Ang utang na ito ay sa akin," bulong niya sa hangin. "Ako ang nagsimula nito. Ako rin ang tatapos." Binuksan niya ang pinto ng kanyang silid at humakbang palabas sa dilim, handang harapin ang demonyong siya mismo ang lumikha. Sa ibaba, narinig niya ang pagsalpok ng isang katawan sa dingding na sinundan ng isang mahinang ungol, at pagkatapos isang nakakakilabot na katahimikan. Alam niyang huli na para kay Marco, pero hindi para sa kanyang apo. Dali-dali siyang bumaba ng hagdan at sa kalagitnaan ng dilim, isang mahaba at malagkit na bagay ang biglang humagipit sa hangin. Isang dila na parang latigo, at ito'y papunta sa direksyon ng silid kung nasaan si Elara. Ang tunog ng nabasag na salamin sa ibaba ay parang isang hatol ng kamatayan. Narinig ito ni Elara. Narinig ito ni Marco. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagdududa sa muka ng kanyang asawa. Napalitan ito ng purong takot. Sa wakas, naniwala na siya. Ngunit huli na ang lahat. "Dito ka lang!" Sigaw ni Marco, kinuha ang isang mabigat na lampara sa kanilang tokador bilang armas. "Huwag kang lalabas anuman ang mangyari." "Marco, huwag!" Umiiyak na pakiusap ni Elara. "Huwag mo akong iwan!" Ngunit hindi siya nakinig. Binuksan niya ang pinto at sumugod palabas sa dilim ng pasilyo. Narinig ni Elara ang kanyang sigaw. "Ma, nasaan ka? Lumayo ka sa kanya, Elena." Pagkatapos, isang tunog na hindi malilimutan ni Elara. Ang tunog ng isang malakas na pagaspas na parang isang dambuhalang ibon na ibinuka ang kanyang pakpak sa loob ng isang masikip na espasyo. Sinundan ito ng isang maikling sigaw mula kay Marco, isang sigaw na naputol sa gitna. Pagkatapos, ang malakas na kalabog ng isang katawan na bumagsak sa dingding. At pagkatapos, katahimikan. "Marco!" Pabulong na tawag ni Elara. Walang sagot. "Marco!" Sigaw niya. Ang boses ay basag na sa takot. Katahimikan pa rin. Nanginginig siyang lumapit sa pintuan. Itinulak niya ito ng bahagya at sumilip. Sa dilim, naaninag niya ang isang bulto sa sahig. Ang kanyang asawa, nakahandusay at hindi gumagalaw. At sa ibabaw nito, nakatayo ang isang figura. Ang itaas na bahagi ng katawan ni Manang Elena.
Lumulutang ito ng bahagya sa hangin. Ang mga lamang loob nito ay gumagapang sa sahig na parang mga ahas. Ang kanyang mga pakpak ay nakatiklop sa kanyang likuran. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo. At ang kanyang mga mata ay 2 pulang tuldok na nagliliyab sa dilim. Itinaas nito ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon ni Elara. Isang maang ngiti ang muling gumuhit sa mga labi nito. Nagpapakita ng mga ngiping na ngayon ay matutulis at itim. Nakita mo na. Ang boses nito ay hindi na boses ng isang kaawa-awang matanda. Ito ay isang pinaghalong bulong at ungol. Isang tunog na galing sa lalamunan ng isang demonyo. Nakita mo na ang tunay kong anyo. Napaatras si Elara papasok sa silid. Sinubukan niyang isara ang pinto, ngunit isang kamay na may mahahabang kuko ang humarang dito. Napakalakas nito. Sa isang tulak lang, bumukas ang pinto at tumilapon si Elara sa sahig. Dahan-dahan, lumutang papasok ng silid ang manananggal. Ang amoy ng basang lupa at nabubulok na laman ay pumuno sa hangin. "Huwag kang lumapit!" Sigaw ni Elara. Gumagapang paatras hanggang sa masandal siya sa pader. Ang halimaw ay tumawa, isang tunog na nakakapangilabot. "Bakit ako matatakot sa'yo? Ikaw ang dapat matakot sa akin." Dahan-dahan itong lumapit. Sa bawat paggalaw nito, ang mga bituka nito ay nag-iiwan ng malagkit na bakas sa sahig. "Hindi ikaw ang kailangan ko," sabi ng halimaw. Ang mga mata ay nakatitig sa umbok na tiyan ni Elara. "Ang kailangan ko ay ang nasa loob niyan, ang bunga ng kasinungalingan, ang dugo ng aking kaaway." Sa sandaling iyon, isang matinding sakit ang naramdaman ni Elara. Isang matinding pulikat sa kanyang sinapupunan. Napahawak siya sa kanyang tiyan at napasigaw sa sakit. Ang kanyang oras na. Ang sanggol ay gusto nang lumabas. Dito, ngayon, sa harap ng halimaw. Ang sigaw ni Dewhamasya ni Elara ay tila musika sa pandinig ng manananggal. Ang ngiti nito ay mas lalong lumapad. Aba, tila tinutulungan pa ako ng tadhana. Hindi ko na kailangang maghintay. Tumingin si Elara sa paligid. Desperadong naghahanap ng kahit anong makakatulong sa kanya. Ang kanyang mga mata ay napadako sa katawan ni Marco sa labas. Sa tabi nito, may isang bagay na kumikinang. Ang bolo ni Aling Tasing. Ngunit napakalayo nito. Imposible niyang maabot. Ito na ang katapusan. Napapaligiran. Walang kalaban-laban. Ang kanyang asawa ay maaaring patay na. Ang kanyang biyenan ay nawawala at siya ay manganganak nasa harap ng isang nilalang na gutom sa buhay ng kanyang anak. "Maawa ka, Diyo," humihikbing pakiusap ni Elara. Kahit alam niyang walang saysay. "Hindi sa akin, para sa anak ko." Tumingin sa kanya ang manananggal. Sa isang saglit, sa gitna ng mga matang pula, nakita ni Elara ang isang kislap ng isang bagay na iba. Isang kislap ng sakit. Isang kislap ng alaala. Awa? Bulong ng halimaw. "Saan ang awa noong pinapatay nila ang aking asawa? Saan ang awa noong dinudurog nila ang bungo ng aking anak? Walang natirang awa sa akin. Pighati na lang. At gutom." Itinaas ng manananggal ang kanyang kamay. Ang mga kuko nito ay humaba at kuminang sa dilim. "Ang utang na dugo ay dapat bayaran ng dugo," sabi nito. Habang isa na namang matinding paghilab ang dumaloy sa katawan ni Elara, ipinikit niya ang kanyang mga mata. At naghintay sa hindi maiiwasang katapusan. Ito na ang gabi ng kadiliman. Ang gabi kung saan lahat ay nawala.
Ngunit bago pa man bumaba ang mga kuko ng halimaw, isang sigaw ang pumuno sa pasilyo. Elena, hindi ito ang boses ni Marco. Ito ang boses ni Aling Tasing. Mabilis na lumingon ang manananggal. At sa pagitan nito at ni Elara, biglang sumulpot si Aling Tasing. Nakatayo ito roon, nanginginig ngunit determinado. Hawak ang isang luma at nabasag na krusipiho. Ako ang harapin mo, sabi ni Aling Tasing. Ang boses ay matatag sa kabila ng takot. Ako ang may utang sa'yo, hindi ang batang iyan. Ang paglitaw ni Aling Tasing ay parang isang kidlat sa gitna ng kadiliman. Nakatayo ito roon. Isang matandang babae na may hawak na basag na krus, isang kalasasag na gawa sa pananampalataya at pagsisisi laban sa isang halimaw na gawa sa galit at pighati. Mula sa sahig, nakita ni Elara ang lahat habang ang bawat paghilab ng kanyang tiyan ay nagpapaalala sa kanya na ang oras ay paubos na. Ang manananggal na ngayon ay tinatawag na Elena ng kanyang biyenan ay tumingin kay Tasing. Ang ekspresyon nito ay hindi na lang purong kasamaan. Ngayon, may bahid na ito ng isang mas malalim na emosyon. Isang lumang sugat na muling binuksan. Teresita, ungol ng halimaw. Ang pangalang iyon na binigkas sa boses ng demonyo ay naglalaman ng 20 taon ng pagkamuhi. Ang nagpasimuno ng lahat. Sa wakas, nagpakita ka na. Tigilan mo na ito, Elena, sabi ni Tasing. Ang boses ay nanginginig ngunit hindi natitinag. Wala kang kasalanan, Elara. Binalingan siya nito. Manatili ka lang dyan. Si Tasing, ang babaeng walang ibang ginawa kundi saktan siya, ngayon ay handang mamatay para sa kanya. Ang isip ni Elara ay gulong-gulo, ngunit ang kanyang katawan ay may sariling laban. Isa na namang paghilab, mas malakas, mas matagal. Napasigaw siya, ang sigaw ni Elara ay muling kumuha ng atensyon ng manananggal. Huli na ang lahat, Teresita. Ang bayad ay nasa sinapupunan na niya. Ang iyong apo para sa aking anak. Umiling si Tasing. Dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat hakbang ay mabigat. Hindi ang apo ko. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, hindi sa paraang nanlalaban, kundi sa paraang sumusuko, at nagsimula siyang magsalita. Kasalanan ko, sabi niya. Ang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga nagliliyab na mata ng halimaw. Kasalanan ko ang lahat. Natahimik ang buong paligid, maliban sa tunog ng malakas na ulan sa labas at sa humihingal na si Elara. Hindi nawala ang kwintas, Elena. Pagpapatuloy ni Tasing. Ang kanyang boses ay basag, puno ng emosyon na tinago niya sa loob ng 2 dekada. Hindi ito ninakaw ng asawa mo. Gawa-gawa ko lang ang lahat. Ang manananggal ay tila natigilan. Ang mga pakpak nito ay bahagyang nanginig. Sa mukha nito, sa ilalim ng pagiging halimaw, isang kislap ng anyo ni Elena ang lumitaw. Isang anyo ng pagkalito at sakit. Nagsinungaling ako, sabi ni Tasing, at sa pagkakataong iyon, nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Nagsinungaling ako dahil sa inggit, dahil masaya ka, dahil minahal ka ng iyong pamilya sa paraang hindi ko kailanman naranasan. Isang maliit na kasinungalingan, Elena, pero ito'y lumaki at kinuha ang lahat sa iyo. Ito ay isang pagkukumpisal. Isang pagkukumpisal, hindi tatikinis hindi na to, hindi sa isang pari, kundi sa mismong demonyong nilikha ng kanyang kasalanan. Para kay Elara,
na nakikinig sa lahat. Ang mga salita ni Tasing ay mas nakakasindak pa kaysa sa anyo ng manananggal. Kasalanan ko ang pagkamatay nila. Humikbi si Tasing. Ako ang pumatay sa kanila. Sa pag-amin na iyon, isang malakas na ungol ang kumawala mula sa manananggal. Hindi ito ungol ng galit, kundi ng purong pighati. Ibinuka nito ang kanyang mga pakpak at sumigaw, isang sigaw na yumanig sa buong bahay. Ang anyo ng halimaw at ng babae ay tila naglalaban sa kanyang muka. Kung gayon, ungol ng nilalang. Dapat ikaw ang magbayad, hindi ang inosenteng batang iyan. Oo, sagot ni Tasing, tumango siya. Oo, ako nga. Mabilis siyang lumingon kay Elara. Hinubad niya ang kwintas na gawa sa buto ng buri mula sa kanyang leeg. Saluhin mo! Sigaw niya. Inihagis niya ang kwintas. Nahirapan man, nasalo ito ni Elara. Ang mga buto ay mainit sa kanyang palad na para bang may sariling buhay. Isuot mo yan! Utos ni Tasing. Huwag mong hahayaang mahawakan kanya. Protektahan mo ang aking apo! Sa huling salitang iyon, muling bumaling si Tasing sa halimaw. Sa sahig, naabot ng kanyang paningin ang bolo na nabitawan ni Marco. Sumugod ang manananggal. Ngunit bago pa ito makalapit, mabilis na dinampot ni Tasing ang bolo. Ang kasalanan ko, bulong niya sa sarili. Itinaas ang matalim na bakal. Ay dapat akong magbayad. At sa huling lakas ng isang matandang babae na hinahabol ng kanyang nakaraan, sumugod siya. Hindi palayong, kundi pasalubong sa halimaw. Ang mga sumunod na sandali ay isang mabilis at madugong paglalarawan ng karahasan. Isang imahe na susunugin sa alaala ni Elara magpakailanman. Sumugod si Aling Tasing dala ang bolo, ngunit ang kanyang kalaban ay hindi isang ordinaryong tao. Ito ay isang nilalang na may lakas ng demonyo at bilis ng hangin. Sa isang malakas na pagaspas ng pakpak, umikot ang manananggal sa ere. Iniiwasan ang taga ng matanda. Ang mahaba nitong dila ay humagupit na parang latigo at tumama sa braso ni Tasing na nag-iwan ng malalim at nagdurugong sugat. Napasigaw sa sakit si Tasing, ngunit hindi niya binitawan ang bolo. Muli siyang sumugod. Para sa aking anak, para sa aking apo. Ang kanyang sigaw ay puno ng determinasyon, ngunit ang kanyang katawan ay mahina na. Sa pagkakataong ito, ang mga mahahabang kuko ng manananggal ang sumalubong sa kanya. Ibinaba nito ang kanyang mga kamay at kinalmot ang dibdib ni Tasing. 3 malalalim na hiwa ang agad na bumakat sa luma nitong damit at ang dugo ay mabilis na dumaloy. Isang mahinang ungol ang narinig ni Elara mula sa pasilyo. Si Marco. Buhay pa siya, sinusubukang bumangon. Ngunit ang atensyon ng dalawang naglalaban ay nakatuon lamang sa isa't isa. Napaluhod si Tasing, humihingal. Ang dugo ay bumabalot na sa kanyang harapan. Tumingin siya kay Elara. At sa mga mata nito, nakita ni Elara hindi ang pagkasuklam o galit, kundi isang pakiusap, isang tahimik na pakiusap na mabuhay. Hindi pa ito tapos, Teresita, sabi ng manananggal, dahan-dahang lumalapit sa naghihingalong matanda. Ang kamatayan mo ay simula pa lamang. Pagkatapos mo, isusunod ko ang iyong buong lahi. Ngunit habang nagsasalita ito, hindi nito napansin na ang nanginginig na kamay ni Tasing ay gumagapang patungo sa isang bagay sa sahig. Isang bagay na natumba kanina sa gitna ng kaguluhan.
Ang gasera. Ang lumang gasera na naglalaman ng gaas para sa ilaw. Sa huling hibla ng kanyang lakas, tumingin si Tasing sa halimaw at sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Isang mapait ngunit determinadong ngiti. "Tama ka, Elena," sabi niya. Ang boses ay halos pabulong na. Hindi pa ito tapos. Sa isang mabilis at desperadong kilos, hinablot ni Tasing ang gasera at ibinato ito ng buong lakas hindi sa halimaw kundi sa isang lalagyan sa gilid ng pasilyo. Isang malaking tapayan na puno ng langis ng niyog na ginagamit nila para sa pagluluto at paggawa ng kandila. Nabasag ang gasera. Ang apoy mula sa mitya nito ay agad na gumapang at sinakmal ang langis. Isang malaking bola ng apoy ang biglang sumabog. Ang apoy ay mabilis na kumalat sa mga lumang dingding na kahoy ng bahay. Ang usok ay agad na pumuno sa hangi. Nagulat ang manananggal. Napaatras ito dahil sa apoy, ngunit bago pa ito makalipad palayo, ginawa ni Tasing ang kanyang huling sakripisyo. Gamit ang natitirang lakas, tumayo siya, hindi para tumakbo, kundi para sumugod. Niyakap niya ng mahigpit ang manananggal. Niyakap niya ang kanyang kaibigan, ang kanyang biktima, ang demonyong siya mismo ang lumikha. "Sama na tayo, Elena," bulong niya. "Tapusin na natin ito." Ang dalawa, ang matandang babae at ang halimaw, ay bumagsak sa sahig, diretso sa nag-aalab na apoy. Ang sigaw na kumawala sa lalamunan ng manananggal ay isang bagay na hindi malilimutan ni Elara. Hindi ito sigaw ng isang halimaw. Ito ay ang sigaw ni Elena, isang sigaw ng sakit, ng pagkabigla, at marahil ng paglaya. Isang sigaw ng isang kaluluwang sa wakas ay natapos na ang pagdurusa. Ang buong bahay ay isa ng impyerno. Ang apoy ay mabilis na gumagapang, tinutupok ang lahat. Ang usok ay makapal at nakakasakal. Si Elara, na kanina pa nakasandal sa pader, ay napilitang kumilos. Ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang anak ay nakasalalay dito. "Marco!" sigaw niya. "Elara, dito!" Sagot ng isang mahinang boses, gumagapang siya palabas ng silid. Iniinda ang matinding sakit ng kanyang tiyan at ang init ng apoy. Nakita niya si Marco, nakahandusay pa rin ngunit gising, sinusubukang gumapang palayo sa apoy. Pinilit niyang tulungan ang asawa, ngunit siya mismo ay nanghihina na. Ang bahay ay babagsak na wala na silang oras. "Hindi ko na kaya," sabi ni Marco, umuubo dahil sa usok. "Iligtas mo ang sarili mo. Iligtas mo ang anak natin, Elara. Pakiusap." Ang mga mata nila ay nagtagpo sa gitna ng apoy at usok. Isang tinginan ng pagpapaalam. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ng apoy, ng usok at ng nagbabagsak ang kahoy, isang panibagong tunog ang narinig. Hindi ito sigaw. Hindi ito kalabog. Ito ay isang iyak. Ang malakas at malinaw na iyak ng isang sanggol na unang humihinga ng hangin sa isang mundong nag-aalab. Sa sahig ng nasusunog na bahay, sa tabi ng kanyang nag-aagaw buhay na asawa, sa ibabaw ng abo ng isang biyenan na nagsakripisyo at ng isang halimaw na naghahanap ng hustisya, ipinanganak ni Elara ang kanyang anak. May mga apoy na kayang tumupok ng isang bahay. At may mga apoy na kayang tumupok ng isang buong buhay. Para kay Elara, ang apoy na iyon sa baryo Pulang Lupa ay ginawa ang pareho. Lumipas ang ilang buwan. Ang tag-ulan ay napalitan na ng tag-araw. Ngunit sa puso ni Elara,
Ang lamig ng gabing iyon ay nananatili. Nakatayo siya sa harap ng 2 puntod na lupa sa ilalim ng malaking puno ng akasya, sa gilid ng lupain kung saan dating nakatayo ang kanilang bahay. Ang natira na lang ngayon ay mga itim na uling at isang pundasyong bato, isang lapida sa isang pamilyang sinunog ng mga lihim. Ang isang puntod ay may isang simpleng krus na gawa sa kahoy. Nakasulat dito, Teresita Reyes. Sa ilalim niyon, idinagdag ni Elara, isang ina. Ang isa pang puntod ay walang pangalan, isang bunton lang ng lupa. Doon nila inilibing ang anumang natirara sa abo ni na Elena at ng kanyang pamilya na nahanap nila sa mga guho ng lumang kubo, kasama ang abo ng halimaw na naging siya. Para kay Elara, ito ay isang puntod para sa mga biktima. Kailangan na nating umalis, Elara. Ang boses ni Marco ay mahina at walang buhay. Nakaupo ito sa loob ng isang inarkilang jeep. Naghihintay na kaligtas siya sa gabing iyon, ngunit may isang bahagi sa kanya na namatay kasama ng kanyang ina sa apoy. Ang dating malambing at sunod-sunurang lalaki ay napalitan ng isang aninong tahimik at laging nakatingin sa malayo. Ang apoy ay kinuha ang kanilang bahay, ang kanyang ina, at ang natitirang pag-ibig sa pagitan nilang mag-asawa. "Sandali lang," sagot ni Elara, hindi lumilingon. Hawak niya sa kanyang mga bisig ang pinakamahalaga sa kanya ngayon, ang kanyang anak na lalaki. Isang sanggol na malusog at may mga matang kasing lalim ng gabi. Pinangalanan niya itong Tala. Isang bituin ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Tinitigan niya ang puntod ni Aling Tasing. Hindi niya ito kailanman mapapatawad sa pagiging malupit nito sa kanya. Ngunit hindi rin niya malilimutan na sa huling sandali, pinili nitong maging isang tagapagtanggol. Ibinigay nito ang kanyang buhay para sa kanila. Ang pagiging ina, natutunan ni Elara, ay isang komplikadong bagay. Minsan, ito ay pagmamahal na nakakubli sa galit. Pagkatapos, tumingin siya sa puntod na walang pangalan. Naaawa siya kay Elena, isang biktima ng kalupitan ng tao na naging isang halimaw dahil sa pighati. Naintindihan niya ngayon. Ang mensahe ng gabing iyon ay malinaw. Hindi lahat ng halimaw ay masama at hindi lahat ng to ay mabuti. At minsan, ang pinakamalaking kasalanan ay ang manahimik sa harap ng inhustisya. Hinalikan ni Elara ang noo ng kanyang anak. "Hindi tayo katulad nila, anak," bulong niya. "Tayo ay magiging mabuti." Dala-dala ang kanyang anak, tumalikod na siya sa mga puntod at sa mga abo ng kanyang nakaraan. Sumakay siya sa jeep nang hindi tumitingin kay Marco. Ang kanilang pagsasama ay isa na lang pormalidad. Pinagbigkis ng isang bata na magpapaalala sa kanila habang buhay ng gabing iyon. Habang umaandar ang jeep palayo sa baryo Pulang Lupa, hindi napigilan ni Elara na sumulyap sa salamin sa gilid sa huling pagkakataon. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Sa gilid ng kakahuyan, malapit sa kinatatayuan ng mga puntod, nakita niya sila. Isang anino. O dalawa. Isang babae at isang batang lalaki na nakahawak sa kanyang kamay. Nakatayo lang sila roon, nakatingin sa papalayong sasakyan. Hindi sila nakakatakot. Ang anyo nila ay payapa, malungkot, na parang mga kaluluwang sa wakas ay natagpuan na ang kanilang kapayapaan. Hindi sila nagpaala. Tumitingin lang sila na parabang sinisigurado na ang huling dugong may kaugnayan sa kanilang trahedya
ay ligtas nang makakaalis. Isang huling pagbabantay. Kinurap ni Elara ang kanyang mga mata at nang tumingin siyang muli, wala na sila. Isang malamig na hangin ang umihip sa bintana, ngunit hindi na natakot si Elara. Hinigpitan niya ang yakap sa kanyang anak. Ang mga sugat ng nakaraan ay malalim. Mag-iiwan ito ng mga pilat na hindi na kailanman maghihilom. Ngunit ang mga pilat ay tanda rin ng pagkaligtas. At habang ang baryo Pulang Lupa ay unti-unting lumiliit at naglalaho sa kanyang likuran, alam ni Elara na dala-dala niya hindi lang ang pighati, kundi pati na rin ang lakas. Ang lakas ng isang ina na handang harapin ang anumang dilim para sa kanyang anak. Ang kwento nila ay natapos na sa dugo at apoy. Ngunit ang kwento niya at ng kanyang tala ay ngayon pa lang nagsisimula. At dito nagtatapos ang madilim na kabanata sa buhay ni Elara at ng kanyang anak na si Tala. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong paglalakbay. Kasama ko sa madilim at mapanglaw na mga landas ng baryo Pulang Lupa. Salamat sa inyong pakikinig hanggang sa huling sandali. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko maiwasang madala sa bigat ng damdamin ng bawat tauhan. Ito ay hindi lang kwento ng isang aswang na pumapatay sa dilim. Ito ay kwento ng isang ina na nawalan, isang biyenan na nagsisi, at isang babaeng lumaban para sa kanyang anak. Ito ay salamin ng katotohanan na ang tunay na halimaw ay hindi palaging may pakpak o matutulis na ngipin. Minsan, ang halimaw ay ang galit na hindi natin pinapakawalan, ang inggit na sumisira sa ating pagkatao, at ang mga kasalanang pilit nating ibinabaon sa limot. Ngunit sa kabila ng lahat ng dilim at trahedya, naniniwala akong mayroong liwanag na laging nananahan. Ang liwanag ng pagsasakripisyo, ang kapangyarihan ng pagpapatawad, at higit sa lahat, ang walang katumbas na pagmamahal ng isang ina na handang harapin ang apoy para sa kanyang supling. Iyon ang mga aral na sana'y baunin natin mula sa mga pilat na iniwan ng Pulang Lupa. Ngayon, nais kong marinig ang inyong tinig. Ano ang tumatak sa inyong isipan? Sino ang karakter na nag-iwan ng marka sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot? Mangyaring iwan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat kwento ay nabubuhay hindi lang sa pagkakasulat nito, kundi sa puso at isipan ng bawat nakikinig. Muli, ako po ang inyong manunulat ng mga kwentong kababalaghan. Taos-pusong nagpapasalamat sa inyong oras at pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata.